Pakinggan po natin ang itong tinatawag po nila na People Initiative or tinatawag nila na ito ay political initiative. Dito po natin malalaman kung ano talaga po yung pakay ng mga taga-kamra na ito'y sinusulong nila at ito'y ginagawa pang may mga nagbibigay na ayuda at ito'y yung iba naman na bibigyan at ito'y pilit nagpapirma po ng mga mamamayan sa mga barangay po. Pakinggan po natin si Senator Joel Villanueva. Yung Pangulo, as I speak before you today, Mr. President, I am hearing and seeing some news reports from leaders of the other chamber quoting this representation's name, Mr. President, na may ebidensya daw po ba, Mr. President? Yung Pangulo, gusto kong banggitin sa bulwagang ito, kahapon nag-launch tayo sa social media lamang, Mr. President, para sa mga lalaki at babaeng nabudol, nasamantala, at na-realize nila na sila ay niloko at ginoyo ng peking initiative na ito ni Aiden, Mr. President. After 24 hours, Mr. President, libo-libong complaints, picture ng text messages, picture ng mga aktibidades, Mr. President, ang ating nakalap. 90%, Ginoong Pangulo, 90% ng mga nagre-reklamo, sinasabi ang pangalan ng kongresista, pangalan ng mga staff ng kongresista, pangalan ng mga chiefs of staff ng kongresista. Mr. President, nagkataon lang po ba ito? Nagkataon lang po ba ito, Mr. President? Ang tanong ko. Sa tingin niyo po, Ginoong Pangulo, kayo po na nagsabi na meron din po kayong nakausap na ilang kongresista. Meron din po ako. Alam niyo, Ginoong Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Kayo, Ginoong Pangulo, Senator Risa, Senator Sani, Senator JB, Senator Win, Senator Mark, lahat po tayo galing ng House of Representatives. Ako po, Ginoong Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Lahat po nang natutunan ko, paano ako makakapag-contribute for nation building, natutunan ko sa House of Representatives. Kaya masakit po sa akin, Ginoong Pangulo, ang makita 90% ng reklamo, House of Representatives. Pagkataon po ito, Ginoong Pangulo. Masasalita na po ako, yung alam ko personal, hindi lang yung sinumbong sa akin na sinasabi kong 90%. Sa aking lalawigan, ito yung pinakamasakit. Lalawigang tinubuhan ko, Mr. President. 20 taon mahigit ang hinintay bago nagkaroon ng representante ang dakilang lalawigan ng Bulacan dito sa bulwagang ito. Tapos may ganito, Mr. President. Nakausap ko yung mga konsehal, nakausap ko yung mga kapitan, nakausap ko pati toda, Mr. President, na ginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Hagonoy, pinapirma sila. Sa Hagonoy, Bulacan, hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba sabi, online game lang. Nanalo ka 300 pesos, i-Gcash sa'yo. Bigay mo lang yung telepono mo. Nandito po. At hindi kagaya noong mga nagpalabas ng TV ad at nagpupush ng peking inisyatibo na ito, hindi nila mapinpoint kung sino sila. Handa po ako ibigay ito. Handa akong sabihin kung sino itong mga ito. Ipakita itong mga ebidensya na ito, Mr. President. I'm just wondering, Mr. President, bakit ganito? Nakita ko po si Senator Cynthia Villar, galing din po sa House of Representatives. Bakit ganito, Ginoong Pangulo? Hindi mo ba pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas? Pag pinapalitan po ang kalye, pangalan ng kalye. Ginoong Pangulo, matanong ko po ang ating distinguished colleague. Pag pinapalitan po ba ang kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pagkatapos po bang maipasa sa House of Representatives, batas na po ito, palitan na ang kalye? Hindi tama, Ginoong Pangulo. Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Na for almost 40 years, hindi ginagalaw. Na for almost 40 years, hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan to. Now you see, with your own eyes, on television, now you hear the complaints of the people, and I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa, yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga
nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin para lamang ma-extend ang termino natin, para lamang ma-abolish ang Senado. Mr. President, kung gusto ng taong bayan i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano bang klaseng gusto ng ating mga kababayan? Dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno. Kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Hindi, respetuhin natin. Pero Mr. President, Ginoong Pangulo, kung ayuda ng gobyerno, ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, hindi ka makatanggap. Hindi ka makakatanggap. At ano ito? Katang isip ni Senator Bato de la Rosa? Katang isip ni Joel Villanueva? Bakit hindi natin tanungin ang bayan? Bakit hindi natin tanungin si Juan de la Cruz? Ito ba ay People's Initiative? Mr. President, I can go on and on, but I just wanted to also ask our dear colleague, where do we go from here, Mr. President? How do you want this privileged speech, Mr. President? Pagkatapos natin i-refer, and I suppose, if I may, mamaya ay i-refer ito dun sa committee ni Senator Amy Marcos ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Ano yung pwede nating magawa dito, Mr. President? Ngayon na pagkatapos ng meeting ng ating pinuno ng Senado at ng pinuno ng Kamara de Representantes na tayo po'y nagsulog ng kilay para ayusin at siguruhin yung mga gusto kuno ng ating mga kausap na marami din naman sa atin pabor doon sa economic provisions. Kaya nga po natin pinasa yung Public Services Act. 5 sektor lang yung hindi natin pinagalaw na magkaroon ng 100% ownership. So, nakikita natin na nangyayari ngayon, tila lumalabas na hindi naman talaga ito kagustuhan ng taong bayan. So this is not a people's initiative. This is politicians' initiative. Kung sino yung mga politiko na nasa likuran na nagpapatakbo nitong people's initiative kuno. So, very clear, Mr. President. At yung pangalawang sinabi mo, Mr. President, na natural ba na gamitin yung pondo ng bayan, katulad ng AIX, pondo ng gobyerno, to entice these people to vote or to sign, to get the signature? Ay, yun po, Mr. President, ay lantarang vote buying kung tutuusin. Vote buying po talaga yan. These people are enticed to give their signature in exchange of the money that is being offered to them through the government programs and services like AX, TUPAD, and what other programs that we have, Mr. President. Ginoong Pangulo, ako ay umanga sa ating kasama dito sa Senado sapagkat alam ko siya ay taga Davao, taga Bohol, ngunit malalalim yung Tagalog na ginamit, Pilipino na ginamit ng ating kasama dito sa Senado. Natatandaan ko yung binanggit niyang isang salita, naghihikahos, nagdarahot. Yung Pangulo, ako po, habang nakikinig ako sa ating kasamahan dito sa Senado, hindi ko mapigil kung hindi mapukaw yung silakbo ng aking dugo. Sapagkat binabanggit ng ating kasamahan, yung pananamantala. Gaano ba kabigat yung ginagawang pananamantala na ating nararanasan sa ngayon, Ginoong Pangulo, na isang Pilipino, idadanggel mo yung salapit mula sa DSWD, yung pangako na ikaw ay pipirma kapalit ang ayuda ng pamahalaan, yung pangako na pipirma ka lang, makakasama ka na sa mabibigyan ng biyaya ng mga politiko, kapalit ang iyong pirma. Ito ba yung insulto, Mr. President? Ito ba yung insulto sa iyo, Mr. President? Ito ba yung insulto sa ating institusyon sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto, tayo
binopagbilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, not as party list representatives, but national leaders. Is this an insult, Mr. President? Is this disenfranchisement, Mr. President? Disenfranchisement of the very sacred right of every Filipino, the right to suffrage, Mr. President. May I know the thoughts of the gentleman from Davao, Mr. President? Mr. President, sa simula pa lang, talagang nakikita na natin na yung layunin nito ay iba, Mr. President. Because nobody dares to admit that they're the ones behind this so-called People's Initiative. Walang umaangkin. Pero sa Bisaya ko, Mr. President, ako'y natingala. Ako'y nagtataka. Bakit mayroong lumabas na timeline na nakaprogram na doon kung anong mga courses of action, anong mangyayari in the next coming days. Pero hanggang ngayon, ayaw nilang aminin na sino talaga ang nasa likuran nito. Very clear po, Mr. President. Ako po ay may nakausap na congressman. Hindi ko lang sabihin. Sinabi niya, talagang instruction yan sa aming liderato ng kongreso. Sa mababang kapulungan. Ang instruction pa nga sa kanila is not only to get 3% of the registered number of registered voters in their respective congressional district, but to get at least 20%. That is according to my friend Congressman, Mr. President. So, kung yan ang ginagamit yung ating pondo ng gobyerno para makakalap ng perma, hindi lang yan insulto, Mr. President, para sa akin. Kung meron pang word na mas mabigat pa sa insulto, kaya nga, minsan, maiisip ko, Mr. President, tila ba yung sinasabi natin na interparliamentary courtesy ay parang napapalitan na ng interparliamentary treachery, Mr. President. Sa ginawa nilang yan sa atin, kung saan gusto nilang takunin, gusto nilang tanggalan ng power ng Senado para magbigay boses sa lahat ng Pilipino. We are not only elected by a single congressional district, we are elected by the whole of the Filipino people. Gusto nilang tanggalan ng boses ang Senado by the mere subject of their People's Initiative, which is voting jointly, Mr. President. Hindi lang ito insulto, Mr. President, kung isang pang-iisa, isang panlalamang, at isang, I don't know kung ano bang Tagalog na pwede kong sabihin dito. Kung Bisaya lang, Mr. President, mas marami pa akong masasabi, pero huwag na lang. Hindi maintindihan ng lahat ng Pilipino yung aking sasabihin. Ito na nga mga kababayan, ano po ang masasabi nyo? Comments lang po kayo sa comment section po kung ano pong masasabi nyo, at ito po ang nangyari ngayon sa Senado at itong PI nito, itong People Initiative or tinatawag nila na Political Initiative. Maraming salamat po sa inyo.